Let's pray. Manalangin na po tayo. Hallelujah. We glorify your name, Father. We worship you. We honor you. We magnify your name. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa magandang araw, magandang gabi na pinagkaloob mo po sa amin. Samahan mo po kami sa gawaing paglilingkod sa iyo sa pag-aaral ng iyong salita. Patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu at tulungan mo na matutunan po namin ang maraming bagay na nais mong matutunan po namin sa aklat ng Galatia. Kami po ay nasa ikatlong parte ng aming pag-aaral at sa gabing ito, patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, samahan po kami at magturo po kayo ng sagana sa amin. Salamat po Ama, purihin at sambahin ang pangalan mo. Ito po ang aming panalangin at pagsamo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa lahat ng mga tagasunod, taga-subaybay. At salamat po sa Panginoon at nandiyan na po kayo at tayo po ay magsisimula na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po, subaybayan po natin ang mga aral na ito dahil napakahalaga po nito sa atin bilang mananampalataya, yung mga sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia o yung mga mananampalataya sa Galatia. Okay, ang ating week 3, ikatlong linggo na po ito na pag-aaral. Ang title po ay Defending the True Gospel. Nakikita po natin dito sa gabi ito kung paano dinepensahan ni Apostol Pablo ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay masasumpungan ang ating pag-aaral sa Galatians 2 verses 1 to 14. Galatians 2 verses 1 to 14. So nakaraang mga Miyerkules na pag-aralan po natin kung papaano pinag-iingat po ni Apostol Pablo ang mga manampalataya sa iglesia laban sa mga mapagkunwaring guro, no, ng ebanghelyo ng mabuting balita, no? So at nalaman po natin doon na meron siyang ginawang babala o warning sa mga mananampalataya na sinabi niya, kahimat kami, maging sila raw, kami, mga apostol na kasama niya o mga disipulo na kasama niya, kahit kami o meron mang isang anghel na bumaba sa langit na magsasabi o mangangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa tinanggap na ninyo ay matakwil, ay sumpain sa ibang version ng Bible, no, nakalagay ay sumpain. So kaya mga napakahalaga na ating pag-aralan ang mga bagay nito sapagkat sa katunayan po ay maging hindi lang po sa kaarawan nila, hindi lang po doon sa panahon nila, kundi hanggang po sa ating panahon ay may mga kumakalat din ho na mga ebanghelyo na sinasabi nila na iyon ang mabuting balita. At kung hindi iyon ang tinuturo ng Biblia, ito po ay matakwil, sabi po ng Panginoon, ni Apostol Pablo, no? So, dito makikita po natin sa Galatians 2, 1 to 14, kung paano pinagtanggol ni Pablo ang tunay na ebanghelyo laban sa pagkukunwari at tinatawag na legalismo. No? Pag sinabing legalismo, ito po ay isang filosofiya na nagbibigay diin sa mga batas at mga tuntunin na ginagawang pamantayan ng kilos ng mga tao. So, ito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo na dapat labanan, no? So, makikita po natin dito, nabanggit natin sa mga unang serye natin sa week 1 and week 2, nung nakarang mga Miyerkules, na meron pong kumakalat na
grupo ng tao na kung saan ay nagkakalat ng mga maling ebanghelyo, no? At isa po dito yung religion ng mga Hudyo, no? Isa sa mga religion ng Hudyo na sikat sa panahon nila, ang tawag po doon ay Judaism, no? So, ngunit para kay Pablo, ang Judaism is a way of life. Ito raw po ay a way of life, no? Na ang basihan nila yung kanilang pamumuhay ay nasa ilalim ng tinatawag na Torah, no? Yung Torah po, ito po yung sinusunod nilang mga batas, no? Batas. Claim po ni Apostle Paul na meron siyang revelation na galing sa Diyos. So, kaya nga madalas niyang binabanggit, hindi lang sa Book of Galatians, kundi napakarami sa Acts 9, sa iba pang mga chapter ng Book of Acts, yung kanyang autobiography, no, kung paano niya nakilala ang Panginoong Jesucristo, na doon mismo sinabi sa kanyang Panginoon na meron siyang misyon na gagampanan. At ito po yung napakalaking misyon na iniaatang sa balikat ni Apostol Pablo, walang iba kundi yung binigay sa kanya yung revelation about this mabuting balita, yung tinatawag na mabuting balita. So pinatunayan po dito na si Jesus ang siyang Kristo, no? Sa Acts 9 especially, na verse 22, na pinatunayan po dito ni Apostol Pablo na si Jesucristo mismo ang Kristo, ang Misaya na hinihintay ng mga Hudyo, dahil ang mga Hudyo ay napasa ilalim sa iba't ibang mga exile. Andiyan tinatawag na Babylonian exile, at sa panahon nila ay nasa Roman exile po sila. May mga bansa na matagal na sumakop sa kanila at ng ilang libong taon, daan taon, kaya nga po itong mga Israelita ay naghahangad ng Messiah, ng tagapagligtas na kung saan magliligtas sa kanila, no? So, sinasabi din po dito sa Book of Galatians, ang tunay na ebanghelyo ay hindi dapat baguhin o haluan ng legalismo. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Ito po ang pinakipaglaban ni Apostol Pablo na ang tunay na ebanghelyo ay hindi dapat baguhin, no? Hindi dapat dagdagan o hindi dapat dagdagan ng sinuman o haluan ng legalismo. Dapat ito'y ipaglaban at ipamuhay ng tapat ng mga tunay na Kristiyano, no? Pinaalam din niya sa mga tao na ang gospel ay napakaganda. Ang ebanghelyo ay tunay na beautiful, maganda. Ang gospel ay hindi lamang paniniwala kay Jesus na siya ang paniniwala kay Jesus na pag namatay ang isang tao ay mawala siya dito sa lupa, no? Pupunta siya sa langit. Yun ang paniniwala po natin. Tama po yun. Pero hindi lamang doon si Jesucristo namatay sa krus, hindi lamang para tayo pumasok sa langit, no? Pero kasama na po yun. It's more than that. May mga bagay na excuse me, may mga bagay pa na higit doon, no? Si Jesus, ang mga apostle ay hindi po ito binigyan ng diin sa kanilang pangangaral nung unang panahon. Pero ito ang gusto nilang mapatunayan at gusto nilang ihayag sa lahat ng tao. Tayo na nabubuhay sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang buhay na binigay ng ating Panginoong Jesus dito sa ibabang lupa, gusto po niya na mag-reflect sa atin yung glory ng Diyos. Ito po yung matayan ng ebanghelyo. Kundi higit sa lahat na habang tayo nabubuhay dito sa balat ng lupa, ay mag-reflect sa atin ang kalwatian ng ating Panginoong Jesucristo.
So, ang gospel was not only revealed but entrusted to preach, no? Ito ay hindi lamang ni-revealed sa mga apostols, lalo na kay Pablo, kundi higit sa lahat, ito ay pinagkatiwala sa kanila na ituro, no? Ito ay ituro nila sa mga tao, no? Pero kung makikita po natin, napakahirap sa panahon nila na gawin ang bagay na ito dahil mayroong malaking problema nung unang panahon, nung first century, na mayroong malaking problema na hindi agad nila na-solve, no? Ano po yun? They were divided. Nagkaroon ng tinatawag na division ang mga Kristiyano nung unang panahon, no? Sapagkat meron po noon na kumakalat na false believers na akala nila, makasamahan nila, na akala nila ay tunay na binago ng ating Panginoon, pero yung pala ay nakakasira sa mabuting balita na ipinapangaral ng mga tunay na apostol, no? So, ano yung kanilang binibigyan diin dito sa kasulatan sa Book of Galatians? Binibigyan din nila na ang kaligtasan o ebanghelyo was not based on the law. Hindi sa pamagitan o hindi nakabatay sa kautusan ang tinatawag na mabuting ebanghelyo, no? So, basahin po natin ang Galatians 2, 1-5. 1-5 muna. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama ni Bernabe. No? Galatians 2, verse 1. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng salirilan sa kinikilalang pinuno ng iglesia. No? So, sila ay bumalik muli sa Jerusalem, si Apostol Pablo, at nakipagpulong siya sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. So, sino-sino po ba ang ilan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia ng first century? Walang iba, andyan po si Peter, andyan po si James, andyan po si John, no? Ilan yan sa mga kinikilalang pinuno sa iglesia. At inilahad ko sa kanilang magandang balitang ipinipangaral ko sa mga Hentil. So, hindi pumaroon si Pablo sa Galatia, sa Jerusalem, no? Hindi upang sabihin niya sa mga pinuno na tama ba ako o mali, no? Tama ba tong pinangangaral ko o mali? No, hindi siya nagpunta o nakipag-meeting sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia ng first century, hindi upang tanungin sila kung tama ba itong ipinangangaral ko o hindi. Sapagkat alam na alam mismo ni Apostol Pablo na tama ang kanyang pinangangaral, sapagkat alam niya na yung kanyang pinangangaral ay nagmula sa Diyos. Kundi, kaya siya pumaroon sa kanila na nakipag-meeting sa kanila upang sabihin lang na ito ang kapahayagan sa akin ng Diyos at ito ang aking tinuturo sa mga Hentil, na ang ibig niya sabihin ay sana ganutin rin ang inyong ituro, no? Dahil ito'y pahayag sa akin ng Panginoon. Sabi dito, ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ng aking ginagawa at ginagawa pa. Sa verse 3, kahit na isang Grego ang kasama kong si Tito, no? So Tito ay isang Grego. Si Tito ay isang Hentil. Sabi, ay hindi napilit na magpatuli. Kasi noon, malalaman po ninyo kung ano, mamaya, babasahin ko muna to, kung ano po yung pinagpipilitan ng ibang mga Kristiyano. Sa panahong yon ng first century, pinipilit nila yung mga Hentil ay magpatuli. Nakagaya ng mga Hudyo na sila ay nag-circumcise, no? Kahit may ilang huwad na kapatid na nagtangka ng gayon. So,
binanggit dito ni Apostol Pablo na may mga huwad, hindi, ibig sabihin ng huwad, hindi totoong kapatid na nagtangka ng gayon, na nagtangka na akayin si Tito na isang hentil na magpa-circumcise, no? Nakihalubilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay namin kay Kristo Jesus. So, ginamit po dito ni Apostol Pablo na sinabi niya, itong mga taong ito ay para po bang mga spy na minamanmanan ang kanilang mga kilos, no? Minamanmanan yung kalayaang taglay namin kay Kristo Jesus. Na may sinabi siyang minamanmanan ang kalayaan tinanggap namin kay Kristo Jesus. Yung kalayaan ito na sila'y naging tunay na Kristiyano, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan, kundi ito ay yung pagsunod sa ebanghelyo, mabuting balita o ebanghelyo na pinangangaral ni Apostol Pablo na inireveal sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Na nagpapatunay lang dito na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang at hindi sa pamagitan ng gawa. Dahil may mga tao noon na sinasabing huwad na mananampalataya na kahit sila'y Kristiyano na sumasampalataya kay Kristo Jesus, ay gusto pa nilang dagdagan ang kaligtasan na hindi lang daw sa pananampalataya kay Kristo, kundi sa pamagitan ng gawa. Nang ibig sabihin, isa po diyan sa mga gawang tinutukoy nila ay yung pag-circumcise, pagtutuli. Dapat matuli kayo, no? Nakagaya nila na tuli. Kasi sa kanila, sa Hudyo, batas nila yun noong pang tagal na panahon na sila'y sumusunod pa sa batas ni Moises, no? Na isa po doon ay tinatawag na circumcision. No? Okay. So, sabi dito, sumunod, sabi, nais nila kaming maging mga alipin. Nais nila kaming maging alipin, sumunod sa kanila. No? Minsan, ganyan no? May mga tao na gustong sumunod, na gusto lamang nila makakuha ng mga tagasunod sa kanila. Pero, kabaluktutan naman yung kanilang tinuturo na yun ay lipas na. Dahil tinapusan ng Panginoong Hesukristo ang pagsunod sa batas na siya'y mapako sa krus, no? Nais nila kaming maging mga alipin. Hindi kami, verse 5, nagpailalim sa kanilang kagustuhan. Kahit isang saglit. Wow, tinan nyo, si Pablo, very bold siya. Ang sabi niya, pero hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, kahit 1 minute. 1 minute. Hindi kami nagpasailalim sa kanilang kagustuhan upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. No? So, ibig sabihin niyan, sabi, upang anong purpose ni Paul? Kaya hindi sila sumunod, alam nilang mali yun. Sabi, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. No? So, upang maingatan yung kahulugan talaga tinatawag na ebanghelyo o yung mabuting balita, no? So, tandaan po natin na kahit ang mga apostol sa Jerusalem, kaya naroon si Pedro, si Juan, maging si Pedro, si Juan, si Santiago, ay kinilala nila ang ministeryo ni Pablo. May basbas sila. Kung makikita natin sa Galatians 1, di ba? Sila ay magkakasama dito sa Galatians 1 at ang katapusan ng ating pag-aaral sa Galatians 1 na ang sabi ang sabi nakita po natin na naniwala sila na ang sabi nila kay Pablo, ang dating umuisig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayan dating sinikap nilang sirain, no? Walang iba kundi si Pablo. Pero ngayon nabalitaan na lang nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kay Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng anuman
wala na tayong dapat idagdag, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan na lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. No? So, ang ebanghelyo ay dapat ipaglaban. At itong ginawa ni Apostol Pablo. No? So, sabi sa verse, saan na tayo? Verse 6. Tapos na tayo sa verse 5, no? Okay, ngunit walang dinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Walang dinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin ang kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos, no? So, may mga tao na gusto magdagdag ng gawa o works sa ebanghelyo. Yung works na tinutukoy dito ay hindi yung gumawa tayo ng mabuti, dahil alam natin na gusto ng Diyos tayong gumawa ng mabuti. Pero yung tinutukoy na works dito na sinasabi nila, halimbawa, ay yung circumcision, no? Kung nais yung maligtas, magpa-circumcise kayo, magpatuli kayo. Ito ang gusto nilang idagdag doon sa tinatawag na ebanghelyo ni Kristo, no? Ngunit ipinaglaban ni Pablo ang kalayaan kay Kristo Jesus. Na dahil tayo ay ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus ay sapat na at hindi tayo dapat magpatuli, no? Yun ang sigaw ni Apostol Pablo. Okay. Sabi dito, sa halip, kinilala nila na ipagkatiwala sa akin ang pangaral ng magandang balita sa mga hentil. Tingnan nyo, maging si Pedro, si Juan, si Santiago, ang mga leader sa iglesia ng Jerusalem, ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay naniniwala, no, na pinagkatiwala kay Pablo ang pangangaral ng magandang balita o mabuting balita sa mga hentil. Kung papaano pinagkatiwala ng Diyos ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo kay Pedro naman, no? So si Pedro ay pinagkatiwala sa kanya ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo, datapwat kay Pablo pinagkatiwala sa kanya ang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil. So dalawang tao, no? So Hudyo at hentil. Pag sinabing Hudyo, katutubong Israelita ka, no? Doon ka pinanganak sa Israel, ang mga magulang mo ay mga Israelita. Excuse me. Datapwat si Pablo naman pinagkatiwala sa kanyang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil, na ibig sabihin pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil. Tayo mga Pilipino ay consider na mga hentil. Sabi sa verse 8, ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ay siya rin namang nagbigay sa atin ng kapangyarihang mangaral sa mga hentil. No? So, si Pedro, sabi sa verse 9, nakita niya na Santiago, Pedro at Juan na ang kinikilalang haligi na iglesia ang kagandang loob na binigay sa akin. Kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang kamanggagawa. So, alam yan ni Pedro, ni Juan, ni Santiago bilang mga leader na iglesia ng first century kung natinanggap nila na ipinagkaloob kay Pablo ang tinatawag na revelation about the good news, yung mabuting balita nito. Kaya nga, alam na alam ni Pablo ang kanyang tinuturo at ang kanyang ginagawa. Nasabi niya, hindi kinakailangan baluktutin, no? Ang tinatawag na ebanghelyo, no? Ayaw niyang payagan at tinuturo din niya sa kanyang mga kapwa-apostol na wag na himpayagan ng sino mang baluktutin ang ebanghelyo. Na ilan dito sa nagpapabaluktot
ng Ebanghelyo ay yung tinatawag na infiltrators o yung mga spies. Hindi sila totoong mananampalataya ng Panginoon. No? Sabi diyan, upang maingatan natin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Bumalik tayo sa verse 5. Ito ang layunin ni Apostol Pablo, kaya lubos siyang nag-iingat upang maingatan yung kahulugan ng magandang balita. And what is the true gospel? Sabi diyan, ingatan natin ang kahulugan ng magandang balita. The truth of the gospel is everyone who believes in the Messiah. Ang sino man nasasampalataya sa Messiah, yun ang tinatawag na true gospel, na dapat sampalatayanan nyo ang tunay na Mesiyas. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Na ang sino man sumasampalataya sa true Messiah belongs to one family. Ay ang tunay na sumasampalataya sa Mesiyas, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo, ay kabilang sa isang pamilya. Neither you are Jews or Gentiles. Now, wala na dito yung ikaw ay Hedyo, ikaw ay Hentil, whether you are Jews or Gentiles. If you believe in the Messiah, kung nananampalataya ka sa Mesiyas, walang iba kundi si Kristo Jesus, no, kabilang ka sa tunay na pamilya. Kahit Hudyo ka o Gentiles, wala nang Hudyo o Gentiles, kundi parehas kayo mananampalataya ni Kristo Jesus. No? Free or slave, laya o hindi laya, alipin o hindi. No more men or women, wala nang lalaki o babae. Alam nyo, nagpabukas ng isipan ko ang katuruang ito. No? So, issue sa kanila yon noon. Mga babae ay para lamang sa tahanan. Ang mga babae ay hindi dapat mag-preach, no? Kundi mga lalaki lang. Ang mga babae ay para lang sa kitchen. Yun ang dati, no? Pero in Christ, no more neither Jew or Gentile, no more free or slave, no more circumcised or uncircumcised, no more men or women. So, the gospel was so powerful. Makapangyarihan ng gospel. Sapagkat ang mensahe ng gospel is really to transform the society. At itong ginawa ng gospel. Itong ginawa ng ebanghelyo. Binago niya, transform niya ang mga tao, ang society, no? It changed the whole world. Na bago ang buong mundo because of the message of the true gospel. Kaya nga, ang mga babae ay na-elevate to the right position, nandun na sila sa tamang posisyon, with respect and dignity. Dumating yung pagkakataon, ang mga babae, nirespeto nila with dignity dahil ang first century women, no, wala silang voice. Hindi sila maririnig, no? Pagka nagbilangan ng mga tinan nyo, yung mga binilang kung ilan na nakakain sa pamagitan limang tinapay, 2 isda, hindi sinama yung mga babae, mga lalaki lang at mga bata. Sapagkat noon ay baliwala ang mga babae. But in the times of Jesus Christ, nakita natin yan. Kung papaano pinayagan niya na si Mary, habang siya'y nangangaral, habang siya'y nagtuturo, nagsasermon si Jesus, si Mary pinayagan niyang maupo sa kanyang harapan. No? Harapan. Na kung nakita yun ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, magka-question sila, bakit narito yan? Diba? At maging si Martha ay nag-question. Diba? Ano sabi ni Martha? Na-shock siya. Ba't hindi mo pa sabihin sa aking kapatid na doon sa kitchen lang siya para magluto, katulong ko. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, wag nating alisin mga bagay na wag nating alisin yung mga bagay na nasa kanya. Kung paano, nasa kanya yung desire na makipag-fellowship sa Lord, yung desire na makinig na salita ng Panginoon, no? So, pagdating ng gospel,
na wala ang tinatawag na favoritism, no? Kundi sinama ng mga babae at mga babae, no? Kinilala nila sa verse 7 na ipinagkatiwala kay Pablo ang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil. Kung paano pinagkatiwala kay Pedro, no? So, they added nothing in the gospel. Wala na silang anumang idinagdag, no? So, verse 10, ang sabi sa verse 10, ang hiling ko lang sa inyo, no? Wag ninyong kalimutan ang mga dukha. So, yun ang sinabi ng mga leaders kay Pablo at kay Barnabas bago sila yumaon para sa kanilang misyon. Wag niyo lang kalimutan ang mga dukha. So, pagtapos noon, ang verse 11 hanggang 14, dito na po tayo sa last part, no? Ano po ang nangyari dito? Binabanggit po dito na ang ebanghelyo ay dapat ipamuhay o isabuhay ng tapat. 11 to 14, verse 11 to 14, basahin po natin. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway, sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na mga yon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil. Dahil sa takot niya, sapagkat ang pagnanais na tuliin excuse me. Dahil sa takot niya na sa pangkat na nagnanais na tuliin ang mga hintil, gumaya naman sa kanyang ibang mga kapatid noon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita ko ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa na magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mabuhay na gaya ng Hudyo? So, makikita po natin dito, no? Ulitin ko yung bandang huli, sabi dito, nang makita niyang hindi sila lumalakad ayon sa katotohanan ng ebanghelyo, sinabi ko kay Pedro sa harap ng lahat. So, ano ibig sabihin nito? Nag-face off sila. Si Pablo at saka si Pedro. So, noon pa man may tinatawag na face off, para po ba silang nagkaroon ng pagtatalo, no? At ang sabi dito, nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. So, hindi niya sinaway si Pedro sa lihim. Oh, halika Pedro, may sasabihin ako sa'yo, ba't mo ginawa ito? Kundi, ang sabi dito, harap-harapan, face-to-face, naririnig ng lahat. May dahilan. Hindi ba bastos tong si Pablo? No. Dahil alam niya, kung hayaan niya yung ganung pagkakataon na naniwala naman yung ibang mga Hudyo na Kristiyanong naroroon sa ginawa nitong si Pedro, baka sabihin nila, tama itong si Pedro. Kaya nga harap-harapan, sinabi niya, tandaan po natin, often rebuke is better than secret love. Napakahalaga sa kanila yung table fellowship. Noong unang panahon, hindi ka dapat sumama sa table ng mga tao, no? Sa table ng mga taong walang magandang patotoo sa buhay. Bawal yun sa kanila. Na kung ito'y lumalakad sa karumihan, lumalakad sa immoralidad, hindi ka dapat na sumalo sa kanya sa table. Hindi kagaya ngayon sa atin na mag-copy-copy lang, na okay, kahit na alam mong masama yung tao, nakikipag-fellowship sa kanila, hindi, napakahalaga po nun. No? So, nang dumating po si Pedro sa Antioquia, natuwa siya siguro dahil nakita niya na itong mga Antioquia ay tumanggap sa ating Panginoon, naging Kristiyano, at nakisalo siya sa mga nakipag-fellowship siya sa mga mananampalataya sa Antioquia. Mga Gentiles po ito. Nakasalo niya sa pagkain. Pero okay na sana eh. Tanggap na niya eh.
Dahil nung pamantanggap na niya sa Acts 10, alam po natin, di ba? Nung nakita niya yung vision, bumaba sa kanya yung maraming kumot. Yung kumot na may maraming mga iba't ibang mga hayop na may 2 paa, 4 ang paa, no? Ang sabi ng Diyos, ng Panginoon sa kanya, magpatay ka. Sabi niya, Lord, hindi, marurumi yan. Tumutukoy po yan sa tinatawag na mga hintil, na sinabi niyang marurumi sila, makasalanan sila, no? Ganun, no? Pero sabi ng Panginoon, ang nilinis ko na ay malinis na. So, itong mga taong ito na nanampalataya, bagamat sila'y hentil, subalit nanampalataya sila na si Jesucristo lamang ang tunay na daan ng kaligtasan, sila'y nilinis ng Panginoon at hindi na sila marumi. Pero eto ngayon, nakisalo si Pedro nung una, pero nang makita niya sa verse 12 na may dumating ang sugo ni Santiago. Siya ay nakikisalo sa mga hintil, subalit ang dumating na ang mga yon, lumayo siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin ang mga hintil. So ano ibig sabihin nito? No? Sabi diyan, may mga dumating na Kristiyano rin naman. Pero itong mga Kristiyano ito ay hindi totoong Kristiyano. No? Sila yung sinabi dito, sinugo ni Santiago. Ano? Sila yung mga Kristiyanong traditional, legalistic, no? Legalistic believers, no? Alam nyo, nung unang panahon, napakahirap din talaga na agad-agad, para bang kahit si Peter, nung nakita niya yung vision ng Panginoon sa kanya na pinagpapatay siya ng mga maruruming hayop na 2 paa, 4 paa, baboy, manok, sabi magpatay ka, pero hindi ito literal talaga, kundi ito spiritual. Yun yung mga hentil, no? Yung pala, ano po nangyari? Meron siyang struggle noon pa lang Kaya ngayon, parang hirap siya. Oo, mahirap siyang mag-adjust kasi yun ay napakatagal ng kautusan na sinusunod nila na huwag kayo makikisalo sa mga taong marurumi, mga hentil, mga makasalanan, na alam nila makasalanan to, pero sila'y nahuga after na si Jesucristo ay mapako sa krus, sila'y, at sumampalataya sila sa ating Panginoon, sila'y nahugasan ng makapangyarihan dugo ng ating Panginoon. No? Kaya nga para bang sa tingin ko to no? So para po bang na-pressure lang po tong si Peter, no? So ano po nangyari? Parang naguluhan lang po siya. Na-pressure siya kasi akala niya tong mga Hudyong ito na Kristiyano, na sinasabi ng Kristiyano sila, ay sugo ni Santiago. Pero kung mabasahin po natin sa Acts 15, hindi po talaga sila sugo ni Santiago. Wala po siyang sinusugo doon sa Antioquia. No? Kaya, mga spy lang talaga sila para manmanan yung galaw at kilos ng mga apostol. So, ang sabi po sa verse 13, at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Kaya nga, naghalito si Pablo, no? Ang tagal na nilang, siguro ilang taon din na alam na nila yung patungkol sa mabuting balita. Pero sabi, yung ilang mga kapatid daw doon ay ginaya itong si Pedro. Kaya nung si Pedro ay lumipat doon sa table ng mga Hudyo, itong iba ay nagaya. Yung ibang mga kapatid doon ay gumaya. Kaya nga, hindi pa pwedeng tumahimik si Pablo dahil nakita niya na nadaya din yung iba, no? So anong sabi? Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Even Barnabas, his friend, yung kasama niya sa paglalakbay, sa misyon, yung kasama niyang pumaroon sa Antioquia, no? Nadaya rin. Sabi diyan, no? Sabi diyan, pati si Bernabe natangay ng kanilang pagkukunwari. Kaya siya nagalit Kaya nang makita kong ang kanilang ikinikilos,
ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, tinan nyo. Kung mali, mali para kay Pablo. Kung mali, mali. Kung tama, tama. So, ang gagawin niya, magbubulag-bulagan na lang ba ako? Gagaya ba ako sa kanila? Hindi to. Mali ito. Yung kinikilos nila, hindi tunay na ayon sa diwa ng magandang balita. Kaya, on the spot, sinaway niya si Pedro. At hindi lang si Pedro, kundi lahat ng mga taong naroon. No? So, he confront Peter sa harap ng lahat. Para ang lahat ng yun ay lahat ng tao ay makarinig. No? Sabi diyan, sabi dito sa last part, no? Nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo, dahil si Pedro ay isang tunay na Hudyo, ay namumuhay kang parang hentil, at hindi bilang Hudyo, bakit mo gayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng Hudyo? No? So, ano ibig sabihin yun? Si Pedro ay alam din niya na nadala lang ng takot sa mga Hudyo. Kaya nagkunwari na parang hiwalay ang mga hentil. Pero ang tunay na ebanghelyo ay dapat nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. So itong pinamalas ni Apostol Pablo na ang diwa ng tunay na ebanghelyo ay hindi lang nakikita sa gawa, ay hindi lang nakikita sa salita, kundi sa gawa, no? Hindi lang nakita sa ating gawa, kundi sa ating salita. No? So, napakahalaga ng maging dapat na ipamuhay natin ng tapat ang tinatawag na ebanghelyo o magandang balita ng ating Panginoon. No? Nakita natin na yung ginawa ni Pedro ay alam niyang mali yun, pero para po bang natakot lang siya dun sa mga dumating na mananampalataya, na kunwaring mananampalataya, na nag-spy na sinugo daw ni Santiago, dahil si Santiago po ang pinaka-leader ng mga mananampalataya noon sa Jerusalem. No? So natakot lang siya, nadala siya ng takot, kaya siya nagkunwari. So, hindi natin dapat katakutan na sumunod sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Anuman ang banta ng maraming mga tao o ng mga taong nakapaligid sa atin, nakikita natin dito na dapat maging tapat tayo sa Diyos at sa Kanyang magandang balita. No? So, tandaan po natin, ang ebanghelyo ay biyaya lamang ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo ay biyaya lamang, no? Biyaya, dahil sa biyaya, hindi ito sa pamagitan ng gawa. Dapat natin ipaglaban, huwag nating hayaang baguhin ni naman ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, ang ebanghelyo ay dapat ipamuhay natin na may katapatan at walang pagkukunwari. No? Kung totoo ang ebanghelyo sa atin, dapat itong makita sa ating mga buhay na may paninindigan at ipamuhay natin ang ebanghelyong ito na tinanggap natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil marami kami natutunan sa gabi ito patungkol po sa Galatia 2:1 hanggang 14, patungkol sa pagdedepensa ni Pablo sa tunay na ebanghelyo. Salamat po dahil pinagkaloob mo sa amin ang tunay na ebanghelyo o tunay na magandang balita ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo na hanggang sa mga araw na ito, maipamuhay po namin yung magandang balita na itinuro mo po sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil sagana ka sa kaawaan at kahabagan
na kahit nagkukulang ang ilan sa pagsunod, ay patuloy niyo pong binibigyan ng pagkakataon na magpakumbaba, magsisi, at magbalik loob sa iyo. Lord, sa oras na ito, patuloy na hipuin mo ang bawat isa, patuloy na patunayan mo sa kanila na tunay ang iyong magandang balita, ang iyong ebanghelyo ay dapat naming tuparin, ganapin sa aming mga buhay sa araw-araw. At tulungan mo kami lalo pang lumalim sa iyo, sa iyong mga salita, sa pakikinig, pagbabasa ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na wag madaya ng sino man tao, anumang sitwasyon kami naroroon, nalulungkot, masaya, nalulumbay, nanghihina, patuloy na palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Pagpatuloy namin na masunod ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo, ang magandang balita na pinagkatiwala mo sa amin. At tulungan mo na ma-share din po namin ito sa aming kapwa, Panginoon. Halos araw-araw na binibigyan mo kami ng buhay. Huwag dumaan, Panginoon, sa isang araw na hindi po namin ito na ibabalita sa mga tao. Lord, pagpalain mo ang bawat gumaganap ng iyong ebanghelyo, ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na patuloy na tumutupad nito. God, sa oras na ito, dinudulog po namin sa iyo ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Una po, Sister Jennifer, patuloy mo po siyang samahan, Panginoon, sa kanyang nararamdamang hirap, sa kanyang nararamdamang pasakit, Panginoon. Alalayan mo siya, tulungan mo siya, kahabagan mo po siya. Tulungan mo po siya, Panginoon, sa anumang laban na dumarating sa kanya. Mapagtagumpayan niya ito. Sa mga oras na nananakit ang kanyang batok, ang kanyang balikat, ang kanyang katawan, magpuri lang siya sa iyo, Panginoon. Laging ibuka ng bibig niya ay purihin ka, O Diyos. Lord, sa oras na ito, dinideklara ko sa pangalan ni Kristo Jesus na yung habag at awa ay sumakanya. Tanggapin niya ang himala, ang iyong kaawaan, ang iyong kahabagan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gayun din po, ang mga kapatid ko na nananalangin patungkol sa kanilang mahal sa buhay, abutin mo po sila. Bigyan mo po sila ng kagalingan at ng kalayaan sa anumang hirap na nararamdaman nila. Lord, huwag mong pababayaan ang aking mga kapatid, sila na humihingi ng saklolo sa iyo, saklolohan mo. Sila na may mabigat na suliranin, problema, pagkalooban mo ng tulong, Panginoon, dahil ang saklolo ay laging nagmumula sa iyo. Panginoon, Amang Banal, hinihiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus, bigyan mo ng kapayapaan ang nawawalan ng kapayapaan. Tulungan mo na huwag mag-alala ang bawat isa, kundi patuloy naming panghawakan yung salita na sinabi mo sa Mateo 6 na hindi kami dapat mag-worry sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay dahil alam mo ang pinakamabuti para sa amin. Pagpalain mo ang aming mga kapatid, pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang pinagkakakitaan. Dalangin po namin anong man sigalot, problema nila sa buhay, lagi kang may solusyon, Panginoon. Pagkatiwala po nila ito sa iyo at patuloy na alam namin na ang pagkatagumpay ay pinagkaloob mo na sa amin. Salamat po. Dagdagan mo ang pananampalataya ng mga nagkukulang sa pananampalataya. Tulungan mo na lagi silang makinig ng salita, magbasa ng salita dahil dito nagmumula ang aming pananampalataya. Lord, maraming salamat sa iyo. Ang iyong biyaya, gabay, patnubay ay sumaamin lahat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakinig ng live stream na ito at makikinig pa, Panginoon. Patuloy na sa pamagitan nito, lumago ang pananampalataya ng bawat isa at patuloy, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluguran sa araw-araw sa pamagitan ng pananampalataya namin sa iyo. Ikaw lamang tumanggap ng kapurihan, kalwatian, karangalan ngayon at magpakailan pa man. Itong aming dalangin sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen.
Amen po.